Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome back muli mga kababayan sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. And ngayon po ay narito po ang ating mga panauhin dahil ngayon po ay nasa ikalawang pagkakataon na po tayo ng makapanayam po natin ang mga punong barangay at SK chairman po ng 18 barangay ng bayan ng Brooks Point. Nakaraan po ay nakapanayam natin ang barangay Kalasagin. According po sa ating guide ay alphabetical po tayo and supposedly, ang una po nating makakapanayam ay ang barangay Amas, pero dahil hindi po available last time at ang barangay Kalasagin po ang available, kaya sila po ang nauna. Pero ngayon po ay maswerte po tayo dahil makakapanayam po natin ngayon ang ating barangay captain sa barangay Amas, isa po sa isang sa pinagmamalaking barangay ng bayan ng Briggs Point. Ano po, dahil sa mga natatanging katangian nito, i-welcome po natin Kapitan Ferdinand A. Payag. Kapitan, magandang umaga po. Magandang umaga po, ma'am. Ayan, and of course, ang ating masipag na SK Chairman Steven Asporias Alegre. Sir, magandang umaga. Umaga rin po. Kamusta po kayo? Kamusta po ang umaga ninyo? Okay lang po, ma'am. Medyo kinakabahan dahil first time pong humarap sa ganitong palatuntunan. Opo. Ayan, maraming salamat po. Despite po sa mga busy schedule nyo po ay napaunlakan nyo po ang aming imbitasyon para po sa ating programa, para po makapanayam tayo or kayo po dito sa programang ito. Kap, hindi na po natin pahahabain pa. Dako na po tayo sa unang katanungan. Okay? Ano po ba ang or maaari nyo po ba kaming bigyan ng kaunting background lamang po, tungkol sa Barangay Amas? Saan po ito? At mahigit kumulang ilan ang population? At ano po ang mga pangunahing pinagkakitaan po sa inyong barangay? Salamat po, ma'am. Ang Barangay Amas po ay matatagpuan sa bahaging kanluran sa bayan ng Brooks Point. At may layo po itong higit kumulang na 8 kilometro mula po sa poblasyon. At ang Barangay Amas po ay may lawak na 6,573 hektarya. At ang total population nito ay 2,857. 70% po nito ay mga kapatid naming mga katutubo o katutubong Palawan. 20% naman po ay ang Kristiyano at may 10% po na mga kapatid naming mga Muslim. Ayan, ako. Nakakatuwa mga kababayan dahil sa ganitong talakayan po ay nalalaman natin na yung mga simpleng trivia po, kung ano po ang anong meron sa bawat barangay. Thank you so much, Kap. Sa napaka-informative po na inyong kasagutan. SK, baka po may nais kayong idagdag? Karagdagan ko lang po sa pangunahing pinagkakakitaan rin po ng ating mga kabarangay sa Barangay Amas is yung pagsasagawa po ng mga agricultural product tulad na lang po ng paggawa ng walis tambo at maging sa paggawa po ng pagbabagtik po ng ating ating mga katutubo. Ayan. Oo nga, kasi ang Barangay Amas, sa pagkakaalam po natin, ito ay isa sa kapital ng bayan ng Brooks Point pagdating sa Almasiga. Ayan, thank you so much. And ano po ba ang ating maipagmamalaki po? Lakas po ng Barangay Amas, Kapitan? Mari ko pong may pagbalaki sa aking barangay. Unang-una po ay mayroong pagkakaisang mamamayan ng Barangay Amas. Pangalawa po ay mayroong kaming maayos na pasilidad at may malinis na pinagkukunan ng tubig. At unti-unting naayos sa madaan. At masabi ko na rin po na drug-free ang aming barangay. Tunay, kapag sinabing drug-free, talagang dapat na ipagmalaki. Maraming salamat, Kapitan SK Chairman. Baka po may nais kayong maidagdag. Ano po ang sa tingin nyo rin na another na lakas po ng inyong barangay? Ayan, pinagmamalaki rin po ng aming barangay na kung saan meron po tayong mga tourist spots na dinidevelop sa ngayon, na kung saan mayroon po tayong isang falls sa Barangay Amas na tinatawag pong Bagisanin Falls, na kung saan
30 minutes mula po sa barangay ho lamang ang layo na at yun po ay patuloy na dinarayo na rin po ng ating kababayan dito sa bayan ng Brooks Point. Mga kababayan, ako man po ay talagang gusto ko ring marating yun, interesado ako na, at nakakatuwa. Dahil ngayon ko lang nalaman na dito sa Barangay Amas ay mayroon po palang falls at 30 minutes lamang ang layo mula po sa barangay. So, kami sa MIO, asahan po natin na talagang dadayuhin po yan. Maraming salamat po sa information. And syempre po, sa bawat barangay ay mayroon pong lakas. Subalit, meron din pong mga challenges, Kap. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga challenges po sa inyong barangay at upang malaman po natin kung paano po makatutulong ang mga kababayan po natin, mga kababayan natin dito sa bayan ng Brooks Point, especially po sa inyong barangay. Marami po kami mga programa na gustong isakatuparan, mga proyekto. Subalit ngayon po, masasabi ko pong talagang magiging kahinaan namin ay mas lalo sa aming barangay na napakaliit ay ang pondo po talaga, kulang aming pondo. Ayan, talaga. So, kailangan magkaroon pala tayo dyan ng mga activities for fundraising and of course, at least nalalaman po ng ating mga mambabatas din at iba pang kinaukulan kung ano po ang sitwasyon po ng Barangay Amas. And sa inyo naman po, SK, ano po yung mga nakikita nyo challenges po sa inyong pamunuan sa inyong pamumuno sa mga kabataan, and sa tingin nyo po, paano po makatutulong ang mga kabataan po sa inyong barangay? And unang-una po, bilang isang namumuno sa kabataan po ng Barangay Amas, so ang nakikita ko po doong challenge sa akin is, sa aming barangay, is yung pagkakaroon po ng, dahil sa Barangay Amas po is marami pong out of school youth na kung saan hindi po sila nakapagpatuloy sa kanilang pag-aaral at yun po, isa rin po siya sa malaking challenge po sa akin na bilang isang mamumuno, kailangan po is magkaroon po ng mga programang nakapaloob po dito. At sa pamamagitan po nun, makakatulong po ang taong bayan sa Barangay Amas at ang aking mga kabarangay po sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga alituntunin o pagpa-participate sa mga programa na ating pagbubuksan. Ayan, thank you so much. Napakaganda po ng inyong kasagutan. Ano naman po ang inyong mga plano, Kap, para po, or prioridad po ng programa o hakbang upang mas mapapalago pa po ang Barangay Amas? Unang-unang po, gusto ko po sanang mabigyan ng pansin ang Farm to Market Road para po mabigyan ng maayos na daan ang mga kapatid namin mga katutubo, lalo na sa aming mga katutubo. Pangalawa po ang expansion ng electricity and water supply dahil marami pa pong mga kabahayan na hindi pa po naabot ng kuryente at tubig. Pangatlo po ang solar street light dahil may mga lugar na madilim na hindi kayang abutin ng kuryente, kaya isa rin ito sa aking mga plano na mabigyan sila ng pailaw. At ang huli po ang road concreting dahil ang aming provincial road, bagamat ito ay nasimula na, subalit more or less po, nasa 40% pa lang ang na-implement. Sana po ay gusto ko na rin po sanang samantalay pagkato na sana ay paabot sa ating mahal na gobernador na sana po ay mabigyan niya rin pansin. Ayan, ako maraming salamat. At least sa ganitong ating programa, nalalaman po natin kung ano po yung mga plano and of course po kung ano yung mga nangyayari sa ating mga barangay sa bayan ng Brooks Point. At maraming salamat po sa mga namumuno sa barangay katulad po ninyo, Kap. Dahil mga kababayan, silang mga namumuno, sila po yung nakakakita ng pangunahing pangangailangan po ng ating mga kababayan. And ano naman po, ang sahanay naman po ng kabataan, SK, ano po ang inyong mga priority plan, para po sa mga kabataan po ng Barangay Amas, para mas mapalago pa po, Ayan, maraming salamat po. Unang-una po sa prioridad po ng bilang isang namumuno po sa kabataan sa Barangay Amas, ang unang-unang programa po ang gusto kong isulong po, tulad ng nabanggit ko kanina, ang edukasyon po, dahil sa password ko po is doon ko po nalaman, pag nagsasurvey po ako dati, doon ko nalaman na kumbaga nagiging problema o kakulangan doon is yung pagkakakulang sa
pang-support sa pag-aral, pang-tustos, ganun. So, yun po, gusto kong isulong ang programa po sa edukasyon, pagbibigay po ng ng free printing and free use of computers. So, sa mga ating kabarangay po, sa mga kabataan po sa Barangay Amas. Pangalawa po dito is gusto ko pong mas ma-improve yung pagdating po sa sports. Kasi po, napakarami pong talentado doon sa Amas pagdating po sa mga laro, sa, maging sa pagsayaw, sa ganun. So, gusto ko pong ma-involve sila para sa darating na araw is, kumbaga, mayroon silang confident na humarap sa iba't ibang upang maipakita rin po, ma-discover nila kung ano yung mga talent nila sa buhay nila. So, yun gusto ko pong i-prioridad po yun maging sa programa po bilang isang SK chairman ng Barangay Amas. Ayan, thank you so much. Ako, abangan nyo mga kabataan ng Barangay Amas. Talagang magiging sa pamamagitan ng pamumuno po ng ating barangay captain and of course ng ating SK chairman, nakikinig-kinita ko na po na magiging masigla po ang inyong barangay, and of course nakaka-excite po yung marami pang madidevelop na talent dyan sa Barangay Amas. And ano naman po ang inyong plano para mas mapalakas ang partisipasyon po ng inyong komunidad at mga residente sa inyong barangay sa mga programa at proyekto pong pang-barangay? Nais ko pong mabigyan pansin ang lahat ng pangailangan o ang kahilingan ng aking mamamayan sa aming barangay. Dahil ako mismo po ang lumalapit sa kanila upang alamin kung ano ang kanilang mga pangunahing pangailangan upang mabigyan ng katugunan ng kanilang kahilingan sa abot ng aking makaya. Katulad po, meron kaming programa po na sitio visit, kung saan po doon po namin ipinapaabot ang aming mga programa at inaalam din po kung ano yung kanilang mga nais na mga proyekto at yung mga proyekto ba na nakikita namin nakabinbin, isa rin po yun sa programa na sitio visit, doon yun po ang isa sa para po mapalapit kami sa kanila. Ayan, naku, napakaganda mga kababayan. And masasabi ko sa inyo na sa kasalukuyan po ang pamahalaan lokal ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ni Mayor Cesar Benedito Jr. and Vice Mayor Atty. Virgin de Los Angeles Feliciano. Gayon din po ang mga strategy, talagang hindi lang nagkukulong sa 4 na sulok ng opisina, kundi lumalabas po ito sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point, katulad po ng ginagawa ng ating kapitan. Siya po ay pumupunta sitio by sitio para malaman po yung sitwasyon at ano po yung pangangailangan ng barangay. Napakaganda po nun, Kap. Maraming salamat. Sa hanay naman po ng kabataan, alamin po natin sa ating SK Chairman kung ano po ang mga plano para po mas mapalakas po ang hanay ng kabataan at mahimok po sila na makipag-participate sa mga programang pang-barangay. Ayan. Unang-una po sa plano po ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Amas ay upang mapalakas po ang kanilang partisipasyon sa aming barangay is yun na po, tulad ng pahapyaw na sinabi ni Kap, is ibigay po natin yung gusto nila or yung hilig nila is i-provide natin. Kumbaga, para sa pamamagitan po nun, tulad niyan is kami po, nailik po kami dito is hindi para pagsilbihan or prioritize ang aming sarili, kundi nandito po kami para sa aming mga kabarangay na kung saan gusto po namin paunlarin, palakasin, at yun po sa pamamagitan po nun, mapapalakas po ang partisipasyon ng komunidad po or residente ng Barangay Amas sa pagbigay po ng yun na po kung ano po yung mga nais nila. So, syempre susuportahan po natin yun upang yun na po. Ayan, thank you so much. Another selfless leader naman po ang ating natagpuan sa pamamagitan ng katauhan po na ating mga panauhin ngayong umaga. Kap, sa ngayon po ay nais nating malaman ano naman po ang inyong hakbang upang mapanatili po ang seguridad at kaayusan po sa inyong barangay. Ang lahat po ng paraan na pwedeng gawin sa abot namin makakaya, kasama mga aking buong konsiyo, para sa katabihan ay amin naman pong naisasagawa. Maraming salamat, Kap. Makikita natin na parang kumbaga isang ama ng isang barangay. Sa inyo naman po, SK, pagdating po sa seguridad ng kabataan bilang namumuno po sa mga kabataan, ano naman po yung mga strategy and plano po o mga hakbang po na inyong naisagawa para po sa inyong mga constituents na kabataan? Unang-una po, upang mapanatili po ang seguridad at kaayusan sa aming barangay bilang SK chairman po,
unang-una is maging modelo po rin ako sa pagdating po sa pagsunod sa mga batas or alituntunin man po sa aming barangay. And then sa pamamagitan po din ng pagbukas ng mga iba't ibang events or activities like ng mga sports is malalayo po sila sa bisyo. So sa pamamagitan po doon magiging secured po sila pagdating sa mga ganung bagay kung saan ikapahamak nila sa sa kanilang kalusugan. So, at maliban din po doon sa pagiging kaayusan po ng aming barangay, so sa pamamagitan po ng mga activities and mga programs na ating isasagawa sa Barangay Amas is malilis po yung paggawa nila ng mga crimes or kung ano man po ang kung ano man po ay makakasira sa kaayusan. Yun lang po. Ayan, thank you so much again. Napakahusay po nung ganun po kapag sumasagot po ang ating mga ini-interview or ang ating mga nakakapanayam sa ating programa. Makikita natin na ito ay mula sa kanilang puso. And Kap, sa as of now, pwede po niyo po bang maisalarawan po yung partnership po between sa barangay ng Amas and of course sa lokal na pamahalaan po ng bayan ng Brooks Point. Opo, ramdam ko po yun, lalong-lalo na sa ating lokal na pamahalaan ng buong suporta ng ating butihing mayor, si Sario Arvin Lito Jr. At siyempre nating Vice Mayor po, Atty. Merjen De Feliciano, at ng buong sangguniang bayan members, lalong-lalo na po sa sariling amin. Siya po ay si katauhan po ni Konsyal Victoriano Colili. Sana po ay patuloy niya kaming suportahan at patuloy na bigyan bigyan ng idea o para po magkaroon kami ng patuloy po kaming malapit sa isa't isa. Ayan, maraming salamat Kap. Sa part naman po ng Kabataan SK, pwede niyo po bang i-share sa amin or maisalarawan kung ano po yung partnership po, yung kumusta po yung relationship po ng barangay, ng kabataan sa mga barangay and of course po sa pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Ayan. Bago po ako magsimula, tungkol naman po ito sa pag-partnership or pagtutulungan sa pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point po is gusto ko po magpasalamat muna sa mga namumuno po sa bayan ng Brooks Point, lalong-lalo na po kay Mayor Jun Benedito, na kung saan po is napaka-supportive po ng ating mayor, lalong-lalo na po sa kabataan. Nakikita ko sa kanilang ngayon, maging sa kabataan is nakikita ko yung unity na tinatawag na kung saan patuloy po nilang tinutulungan upang mas ma-improve pa po in terms of leadership ang mga kabataan dahil naniniwala sila na pa rin sila sa salita ang kabataan ng pag-asa ng bayan. At darating naman po, lilipas po ang araw na ang mga kabataang yun ay nakikita nila na yun ang usbong at panibagong mamumuno sa ating bayan. Yun po, sa pamamagitan po ng partnership na yun is napakarami pong naitulong po ng kumbaga solid po talaga in terms of ilarawan, solid po talaga yung samahan ng pamahalaang lokal at ng aming barangay. Ayan, thank you so much SK. Kap, paanong paraan naman po natin mailalapit ang barangay po sa mga programa po ng ating lokal na pamahalaan, sa mga programang pangbayan naman po? Yun nga po sa pamagitan po ng siguro sa paglapit na rin, siyempre alam po na ba natin ang katawan ng ating buting mayor talagang siya mismo ang bumababa o umaalam ng kung ano yung mga programa. At siyempre po ako naman po kasama ng aking mga konsiyo ay patuloy lang po inilalapit o isinasangguni kung ano po yung mga programa na nais namin na gustong suportahan ng ating butihing mayor. Opo, ayan. Kumbaga, sa isang doktor Kap, hindi niya malalaman yung sakit ng isang pasyente kung hindi niya sasabihin. Ano po? Ayan. Sa inyo naman po, SK, sa papaanong paraan po natin mailalapit po ang mga kabataan ng Barangay Amas sa mga programa po ng LGU. Yun, unang-una po doon is yung pagsuporta po natin sa kanila. Natutuwa pa ako this past years, maging sa ngayon is inaasahan ko pa rin po yung patuloy na pagbukas ng iba't ibang programa po ng Bayan ng Brooks Point para sa mga kabataan, na kung saan is, chika muna tayo konti, yung bago po ako tumakbo is talagang gusto ko po is maging aktibo yung mga kabataan. So, doon may lalapit ko po ang mga kabataan ng Barangay Amas sa pamamagitan po ng pakikilahok sa anumang programang ikauunlad po ng bayan ng Brooks Point
So, malaking tulong na rin po yun para sa mga kabataan po sa Barangay Amas na ma-boost yung confident nila pagdating sa sa iba't ibang tao, sa public po ba, ganun. So, ayun lang po. Yan, maraming salamat SK and Kapitan. Mga kababayan, tunay po kapag halimbawa yung mga kabataan ay naging nakikipag-participate po sa mga program. Malay po natin, baka isang araw, yung mga kabataan, may mga sumikat na isang kabataan sa larangan ng pag-awit o pagsayaw. O, di ba? O sa tagisan ng pag-iisip mula pala sa Barangay Amas. But of course, minsan ang isang kabataan hindi makakalapit or makakasali sa isang programa kung wala naman nagiging way. So, ito pong ating mga lingkod ng Barangay Amas ay handa po, para matulungan ang mga kabataan at mamamayan ng Barangay Amas. Nako, mga kababayan, napakaikli po ng oras. Malapit na po tayong magtapos, Kap. Baka po may mga nais po kayong sabihin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, of course. And syempre po sa inyong mga kabarangay, nasa inyo po ang pagkakataon. Una-una po, pinasalamatan ko po ang programang ito kung saan nabigyan ninyo ako ng pagkakataon upang makapagsalita o makapagpasalamat. Samantalahin ko na rin po ang pagkakataon ito. Gusto ko pong pasalamatan ang ating punong bayan, Honorable Cesario R. Benedito Jr. at ating Vice Mayor po, Attorney Jean D. Feliciano, at ang Sanggunang Bayan members. At siyempre sa aking mga kabarangay, at sana po ay patuloy niyo po akong suportahan sa aking mga plano, programa sa aking barangay. Maraming pong salamat. Ayan, thank you so much, Kap. Sa inyo naman po, SK, sa inyo po ang pagkakataon para sa pansamantalang mensahe po, or panghuling mensahe sa oras na ito. Ayan, maraming salamat po. So yun, patuloy ko pong pinasasalamatan po maging ang programang ito, Talakayang Bayan po, sa Brookswood na nagbukas ito kasi isang malaking oportunidad po ito upang maibahagi po namin bilang isang SK chairman at namumuno po sa aming barangay, yung aming mga saloobin po or yung mga platforms na gusto naming mangyari sa aming barangay. And then sa pamamagitan po nito is, yun na nga po is, nagpapasalamat po kami ng husto sa maging sa mga namumuno po sa ating bayan, kay Mayor Jun Benedito po, kay Attorney Mayor Jean Feliciano, ang ating pong Vice Mayor, and then sa member po ng Sangguniang Bayan. So yun po, maraming salamat. Alright, once again mga kababayan, Kapitan Ferdinand A. Payag, sir, thank you so much sa inyong oras. And of course, SK Chairman Steven A. Alegre, maraming salamat po. Mga kababayan, dyan na po tayo nagtatapos sa ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mga mahalagang panauhin sa oras na ito. Tunay nga po na napakahalaga po na meron po tayong ganitong talakayan upang malaman po natin kung paano po tayo malaman natin ang iba't ibang mga programa ng iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan, and syempre malaman din po natin kung paano po tayo makialam, makiisa para po sa ikauunlad ng bayan ng Brooks Point. Magbabalik po ang programa Impormasyon ng Bayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.